Good day mga ka-GT at magandang hapon nga po pala sa inyo lahat. Eto, inutusan po ako ng isa kong kapatid na sinundan ko si Ate Monet na kunin ang sasakyan niya. Opo, kanya pong sasakyan to at kami daw po ay may pupuntahan. Hindi ko po alam kung saan. Siyempre ako, pagdating po at pagsakay na nila, tsaka ako po malalaman kung saan kami pupunta magkakapatid. Lang po talaga yung aming... sila pala yung dalawa, yung trip lang pala nung dalawa kong kapatid. Siyempre ako, nakikisama na rin sa trip. Ayun nga po, at siguro maglilibang. At naiinip sa kanilang mga store, kaya ayan, nagkayayaan. At yun nga po, alang kahit kainitan, kuha si sasakyan. At yung isang sasakyan naman ang ginamit, doon po sa sinundang kong kapatid. Hindi po yung sa panganay namin sasakyan to, kaya medyo magara-gara to. At napaka-high-tech din po drive nito, pero syempre, medyo sanay naman tayo sa mga high-tech. Kaya yun, smooth drive lang. At ayan, mga ka-JT, uy, wala nang tiyan. Pagkagaling Baguio, syempre, diet na uli, pag may time. Nakita nyo naman po, JT Sakalam, nag-iisa pa. Kinuha ko po kasi sa bahay nila yan, ni Ate Monet, sa medyo halang pa po. Kaya ito, pagbalik ko po, wala pa naman pong traffic. At syempre mga ka-JT, pakit lang po tayo dyan, drive lang po tayo. Alam nyo naman po tayo, sa pagka mga kapatid ang may pagdadrive, isang tawag lang yan at kailangan po natin talagang ipag-drive, lalo pagka wala po akong on-call driver, wala po mga nagpapadrive sa akin. Syempre, yun po yung pangkaraniwang trabaho ko or work. Ayan po tayo mga ka-JT, dire-diretso na po tayo, papunta po ng Losnap City at kakaunin ko po yung dalawa at ayun nga po, lumampas lang po ako dyan mga ka-JT at paglampas ko po dyan, alam nyo na, syempre, pagkarating ko po sa Losnap City, ay nantay ko lang po yung dalawa at pinasakay na at yun nga po, nag-expressway tayo at pumunta po kami sa bilihan ng tofu, doon po sa May Silang, papanik po ng Tagaytay, napakasarap at sariwang-sariwa po doon yung bilihan ng tofu at taho mga ka-JT. Opo, meron po doon tanghali hanggang alas 5. At mainit-init pa po talaga. Talagang bagong luto. At sila po talaga yung nagluluto nung binibili namin tofu. Siyempre ako, hindi ako magpapabili. At binili po ako ng isang buong manok ng Ate Monet ko. Alam nyo na, ulam is sa life. Ayun nga po mga ka-JT, yung mga sinasabi ko sa inyo, pagkapatid ko, mga kasama ko, puro ulam lang po at pagkain ang lagi ko pong pinabibili. Wala pong wala pong biro. At yun nga po mga JT, ito, papunta na po tayo expressway, exit na, entrance, entry na po tayo pa expressway mga JT, dito pa sa Real, papasok po ng papuntang Kanlubang, at yun nga po, meron din pong entrance sa Kanlubang, yung dati pong exitan, pero ito, dito na po ako ngayon sa Real mga JT. Dire-diretso lang po tayo dyan, dadaanan po natin dyan, ay Kanlubang, Kabuyaw, Silangan, Kabuyaw, tapos papunta po ng Iton, sa Iton po tayo dadaan. Doon po sa may brewery po doon at meron po doon tulay na dinadaanan at marami pong subdivision doon at meron din po mga food chain doon, meron din po mga kapihan, may gasoline station, may mga subdivision po mga sikat at magaganda at malalaki. At yun nga po, medyo mahalay lang po doon sa dadaanan natin yun, papunta po Santa Rosa, tapos dadaan po tayo sa may Iton, yung kabuuan po ng Iton, nga siguro by future 15 years or 20 years, maganda na po yun. Ewan ko po kung aabutin ko pa ba yun mga ka-GT. Siyempre, nasa edad na po tayo at maging healthy lang po tayo, aabutin ko pa po yun. Ang tanong po ay kung kaya ko po mag-drive. Basta ako mga ka-GT, eto lang po yung ating hanap buhay. Kaya po ayan, siyempre, pinag-iigihan po natin at sa highway, ingat-ingat po tayo, maging mapagkumbaba po tayo. At ayun nga po, diretso po tayo ng Santa Rosa. Ito na po yung daan sa may papuntang Iton. Ayan, meron po ditong bilihan ng mga gulay-gulay. Pero hindi po ako nakabili dyan. Dahil wala naman po tayo pambibili, lampas lang po tayo dyan, dire-diretso lang po yan. Tapos, ayan po yung sinasabi ko sa inyo, nakaliwat kanan na may mga subdivision na magaganda at mahamahaling subdivision. Dito po kasi mga JT, meron po itong mga guard, tapos may mga subdivision po rito na hindi nyo po nalalaman or hindi po napapasok, pero pagpasok nyo po ay napakagaganda po ng bahay. Kaya ako naman po nalaman yan, gawa po nung sa kong pinagdadrive na galing US, at syempre mga JT, naghanap po siya ng bahay. At yun nga po, napasok namin dito yung mga magagandang bilihan ng subdivision ng lupa at kaya medyo alam ko po yan. Hanggang sa umuwi na po sila, hindi nakabili. Babalik po yun, yearly po yun. Yearly po, ang dami ko pong pinagdadrive na mga galing ibang bansa. Yun po talaga yung mga inaabangan ko. At syempre, yun po yung income ko. At syempre, yung mga ka-JT dito, hindi naman po tayo makakaranas ng traffic dito basta ganito maaga. Pero pagkadating po ng peak hour, oras hours, Diyos ko po, mahaba rin po. Napakahaba rin po. Tsaka dito po sa may dadaanan po dito sa Iton na to, meron po dito na 5
a.m. hanggang 7 a.m. ay close siya, one way. Tapos 5 or 6 p.m. to 7 p.m. close din po siya, one way lang din po siya. Makikita nyo po yan na tuturo ko po sa inyo ito, mga ka-JT. Malapit na po tayo doon sa sinasabi ko na merong oras na one way na hindi kayo pwede pumasok. Siyempre mga ka-JT, sobra rin pong karamihan ng sasakyan dito. Hindi nyo lang po masasabi ngayon kasi po hindi naman fixed hour, oras hour kung tawagin dito sa Pilipinas. Ay yung pong awasan, lahat po nagsasabay-sabay, estudyante, mga nagtatrabaho, papasok sa trabaho, at yun nga po magiging busy yung kalsada sa dami po ng sasakyan. At lalo po ngayong 15, sigurado po yan, marami pong traffic na kalsada dahil po payday, mga ka-JT. Alam nyo naman po, pag payday, marami pong mamimili dyan, mga nagwo-work. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo, ito po yung daan na to na sinasara po yan, meron pong time yan, yung nakalagay po dyan sa may bilog na may pula na yon. Meron po nakalagay na oras doon, kaya ingat po kayo pagka napagawi po kayo dito sa Eton. Ang labas ko naman po dito ay isang ospital, tapos kanan po, tapos papunta po ng Paseo de Santa Rosa. Tama po ako, Paseo Santa Rosa. Then papunta po tayo ng Nubali, at dadaan po tayo dun sa mga sikat-sikat na kainan, sikat na pamilihan, pero pupunta rin po tayo sa sikat na 2 letra na pamilihan ng mga yon. Kailangan mo pa rin ng membership. Ito, dire-diretso na lang po tayo dito, at pagkalampas ko po rito, ito na po yung sinasabi ko sa inyo na Partindo Valley. Ayan po, ayan, isang magandang subdivision po yan. Pero dire-diretso lang po tayo dito, papanik po tayo na medyo papuntang Silang, pero hindi naman po tayo abot ng Silang. Doon lang po tayo sa may boundaryhan na meron pong school po doon, mga ka-JT. At doon po sa may school na yon, may bilihan po ng tofu at taho, mga ka-JT, pero ibang taho po yon at ibang tofu po yon. Pare-pares pala po ang taho at tofu. Iba po yung pagkataho niya, parang may buo-buo na siya. Pero yung tofu, parehas lang din po nung binibili kung saan-saan. Pero doon po kaya kami nabili doon kasi napakasarap po. At sa bagong luto po talaga ibibigay sa inyo, mainit-init pa. At syempre mga ka-JT, pagka mabago po, hindi po kagad nasisira yung kahit hiwa-hiwain nyo, hindi po madudurog. Yun lang po ang kasarapan sa binibila namin ng tofu dito, mga ka-JT. Tokwa o tofu, iisa naman po yung pagkakaalam ko. Tapos yun nga po, nagpa-order si Ate Monet at bumili po kami dito at nagpabili po ako ng isa. At after po namin pumunta rito, syempre, ayan, papanik po yan. Lampas po tayo ng isang bilihan dyan ng bilihan ng mga damit, mga Korea ba yun? Tama po ba ako? At yun, lampas lang po tayo dito. Hindi ko po alam kung anong baryo na to. Basta hindi po tayo lalampas ng PNP. Napakalayo po ng PNP dito. Basta doon lang po sa may Pag-ahon. At doon po sa unang kurbada, makikita nyo na po doon yung maliit na tindahan. Makikita nyo po mamaya. At meron po kaming pinupuntahan dito talaga yon. At hindi ko po alam kung ano nakakasakop. Ito, medyo traffic lang po tayo. Nakalampas po tayo doon sa may stoplight. Pagkalampas po ng stoplight, medyo malapit-lapit na po yung bibilihan natin. Yung stoplight na po yun ay papunta pong Calax, mga ka-JT. Tama po ba ako? Calax po yun. Oo nga po. Basta meron po dyan expressway na labas po sa may Silang Cavite. Meron din po doon sa may papuntang Daang Hari. Ayun pala yung Daang Hari, ayun pala yung Calax. Ito po, nalimutan ko po dito sa eksakto ang exit po. At ang anuhan nito ay doon po sa may Brent, Mamplasan po ata yung mga ka-JT. Doon po yung pinaka dead end na itong sa circle na yun. At syempre, lalampas lang po tayo sa ahon na to at may makikita po kayong kurbada na dyan. Unang kurbada, pagdating po sa unang kurbada na merong island sa gitna at may gasoline station sa kanan. Magdahan-dahan na po kayo, hindi na hulalayo. At eto na po, makikita nyo po ito. Ayan, nag-iisa po yan. Ayan ang binibila namin. Nakita nyo naman po si Ate Monet. Ayan po yung naggaya sa akin. At alam nyo po, ayan, medyo bagong luto po yan. Napakainit po yan. Ayan po. At talaga naman sila po yung nagawa niyan. Ayan, si Nanay, lagi po namin binibilan dyan kasi yung luto po niyan. Talaga napakasarap po. May hindi po yan nadudurog, talagang bago luto po yan. Tapos bumili po ng isang tao, 120 po ata isa niyan, mga ka-JT. Basta yun napabili po dyan si Natin mo. At syempre hindi ako magpabili. Ayan po yung gamit namin sa sakyan. Syempre ayan po ang kapatid ko na alam nyo na, syempre bibili tayo niyan. Basta mga pagkain at ulam, hindi ako bibili yung mga yan pagkasama ko niyan. Ayan mga ka-JT, nandito po tayo. Ayan, pag nakita nyo po yung school na yan, ayan, sinasabi ko sa inyo school, hindi ko alam kung anong school yan. Basta ayan, mga ka-JT, after po nun, pagkabili po namin ng mga tofu o tokwa, eto, dumiretso na po kami dito sa kulay blue na 2 pangalan lang po ang letra. At syempre, pagpasok po natin, alam nyo na, kuha ng cart at labas ng ID. At syempre, mga ka-JT, pagdating sa loob, alam nyo na, pero hindi po ako nagpabili dyan ng mga matatamis. Ang pinabili ko lang po dyan ay ulam. At ayan po, yung 2 kapatid.
Ayan na, saglit lang naman po kami diyan. Tapos ayan, nakita niyo naman po, oh, wala naman po silang masyadong pinamili diyan. Siyempre hindi ko po ipakikita at baka sabihin niyo po, "Ay, uy, uy, sana all." Pero mga ka-JT, paikot-ikot lang po diyan. Vitamins lang po binili diyan ni na ate. Tapos yung mga lotion. Kasama na yung gala. Alam niyo naman po, ang mga kapatid ko, yan na lang po yung happenings namin tatlo. Talaga namang siyempre kahit saan po, yung nga pong last palas-las ka pa. Nung isang araw po, ayan, galing po kami ng Storm City sa Baguio. Balikan po kami, may binili lang po yung mga pasabay, tapos bumili lang po ng walis sa gagamitin sa resort, yun lang po talaga. At yun nga po, nakapagpasabay po ng mga bilihan ng gulay. At syempre doon na mayagpag din po tayo sa gulay. Ayan, mga vitamins lang po yan mga JT. Syempre, antay-antay lang po tayo dyan, binabasa pa ni Ate Monet. At tayo, ayan, nakita nyo naman po, papakit po tayo. Paikot-ikot pa yung aking cart. Wala naman ako binibili dyan mga JT at wala rin po akong pambili. Real talk po yon. Akala nyo lang po, nakikisimpatya naman tayo sa bulsa ng mga kapatid ko. Kung ako tatanungin nyo, nga po ako, G na G, gipit na gipit, di po tayo nakaka-LL. Yung dalawa ko pong kapatid, talaga naman nakaka-LL yan. At pagkatapos namin pong bumili dyan, nag-ikot-ikot po kami. At ayun nga po, tinuro ko kaya tayo bili ako ng ganung ulam. At ayun po, eto, andito naman po tayo sa mga, ano man tawag dito? Mga lotion at mga ka-JT, mga nilalagay na kure-kure sa katawan. At yun nga po mga ka-JT, pagkatapos po doon, diretso po tayo dito. At bumili lang po ng tinapay. Tapos meron po nga food taste po rito. Alam nyo na namasa tayo sa food taste. Meron po ako natikman dito, yung parang cake na sobrang tamis po mga ka-JT. Tapos tumikim po sila ng noodles mga ka-JT. Yun naman po yung karamihan meron dito. Pero pwede ko kayo magpabalik-balik, din man po sila nagagalit basta ganun. Food taste nga po pa yun eh. Siyempre mga ka-JT, paikot-ikot lang po tayo dito at hindi naman po kami magtatagal na rin dito at meron po lang talagang binili dito at saka